dumami sila, bumili ako ng mga ibang mga molly, mga white molly, tsaka ito mga dilaw. Hinaluan ko sila para maging assorted. Yan, napansin nyo rin siguro na mas active sila ngayon. Ang ginawa ko kanina, nilagyan ko ng aerator ng air pump para magkaroon sila ng ng additional na oxygen. Kaya yan, mas naging active sila, mas makakapag-produce sila ng mas maraming anak kapag mayroong sapat na oxygen yung tubig. Mas maganda rin kasing pagmasdan kapag ganito, kapag marami sila, mas maganda silang tingnan kapag marami. Yung mga kulay kasi nagko-combine pagka nagkakasama-sama sila, so masarap tingnan kapag ganito. Ito yung isang balon molly. Yan yung ibang balon molly sa gilid. Pinaghalo-halo ko na yung mga platy, mga molly. Maganda rin yung tubo ng gabi grass. Sobrang bilis dumami ng gabi grass gawa ng naarawan. Nasisinaga ng kahit paano ng araw. Ito yung nilagay ko na aerator sa gilid. Kanina medyo mahina, ngayon medyo lumakas ng bahagya. So naging mas active yung mga molly, mga platy. Ito yung mga live bearers na tinatawag, mga live bearer fishes na nagpo-produce sa mga anak na hindi na nangingitlog. Pagka naglabas sila ng anak, kasi lumalangoy na yung mga anak, so marami na rin yung na-produce nila ng mga anak, yung mga maliliit na nandito. Yung iba, mga nasa ilalim ng mga aquatic plants, nagtatago sa ilalim. Ito, nilapit ko ng kaunti yung camera ko. Kung mapapansin nyo yung mga maliliit dito, nagtatago sa mga aquatic plants yan. Dito mas marami. Dito sa may malapit sa may aerator saka filter. Ito sila nagsama-sama dito sa isang sulok. Yung mas marami na mga fry ng mga live bearers ko.
strainer pala. So ito muna ang lalagyan natin para medyo nakaangat ng konti. Itong na parang patungan na to. Galing to sa malaking paso eh. So ilalagyan natin dito para ang ilalim niya maging bahayan din ng mga isda, ng mga anak. Lagyan natin dito. Tapos susunod natin yung strainer. So mamaya dito natin lalagay mga adult, yung mga breeder na molly saka platy. Dito natin lalagay sa strainer na to para hindi rin sila masyadong crowded dito sa mga aquatic plants na to. Kasi sobrang dami ng aquatic plants, madaling dumami. Kaya ang gagawin ko, lalagyan ko ng strainer para dito lang sila lahat, para madali rin silang pakainin. At the same time, yung mga anak nila makakalusot dito pagka nanganak sila doon sa mga pagitan sa siwa. Doon dadaan yung mga anak ng mga breeder ko na mga molly at mga platy. So ayan. So yung ginawa ko, nilagyan ko ng mga bato, ng mga batong buhay para medyo mabibigat, pampabigat dito sa strainer para hindi lumutang. So ito na, ilagay ko na yung mga strainer tsaka yung mga bato para pampabigat sa strainer para hindi lumutang. May konti, ililipat ko naman yung mga breeder dito para hindi sila crowded masyado ron sa mga aquatic plants. Ililipat ko na yung mga breeder dito sa strainer. Ito yung nahuli ko na, panghuli ko na yung iba dito na sa fish net. Yung iba huhulihin ko pa yung mga iba pa para lahat sila nandun lahat sa strainer. So ito yung guppy grass, sobrang dami na naman, sobrang bilis dumami nito kaya binabawasan ko, tinatapon ko lang. Yung mga gustong pumunta rito, makakapunta kayo, libre lang to. Mga nag-aalaga ng mga life bearers, mga platy guppy, mga molly, pwede kayong humingi dito lalo pag bumili kayo kasi nagbebenta na rin ako ng mga isda rito. Tapos na rin ako maglipat ng mga breeders sa strainer. So andito na sila lahat. Kapag nanganak to mga to, lulusot lang yung mga anak dito sa mga pagitan ng strainer. Kaya sa maliliit na pagitan na yan, ang mangyayari mga anak nila dito naman pupunta sa mas malaking part ng pond dito. Kaya mas magiging safe sila sa mga parents nila. Hindi sila makakain kasi nga ibang mga breeders, mga ibang mga platy, molly, kumakain niya ng mga anak. So dito, ang isa pang advantage nitong ginawa ko, magkikita-kita sila agad dito ng mabilis tulad niya, no? Nagme-mate na yung dalawang molly. Magme-mate na rito yung ibang mga breeders na to sa maliit na strainer na to. Mas madali sila makakapag-produce ng mga babies na mga molly at platy. Yung ganitong setup pwede rin sa mga guppy. Ginagawa dito sa mga danyo, sa mga tetra, kasi medyo maselan yun sa pangitlog para yung mga itlog nila nauhulog lang sa pinakailalim, doon na napipisa. Hindi ko pa naman nasubukan mag breed ng mga tetra tsaka mga danyo, pero sa mga susunod siguro kapag nakagawa pa ako ng mas maraming mga pond, yun ang sunod na susubukan ko, pagbibreed ng mga danyo at mga tetra. Sa ngayon ito muna, ito mga live bearers na mga isda tulad nito mga platy at molly. Dito naiwan yung ibang mga anak
ganito kasi yung setup, dito mo na lang sila papakainin. So hindi na scattered yung pagkain. Lagyan ko man sila ng mga aquatic plants dito na lang sa parte na to, para maging taguan lang ng mga baby platies tsaka baby mollies. Try ko silang pakainin. So ayan, dito mo nilang ilalagay ang pagkain pagka papakain ng isda. Dito na lang sa strainer na to, pagka ganito yung setup. So yung mga isda hindi kalat-kalat. Din dito yung mga pagkain na maliliit na mahulog dito sa ilalim ng strainer, ang kakain na nun yung mga baby platies tsaka mga baby mollies, yung mas maliliit na mga particles ng pagkain. So makakatulong din sa mga baby platies and mollies yun, mga pagkain na yan. So hanggang dito na lang muna. Sa susunod na video, titingnan natin kung gaano karami yung mga baby platies and mollies na may po-produce nila sa ganitong klaseng setup. Babawasan ko rin yung mga aquatic plants para hindi masyadong crowded itong fish pond. Hanggang dito na lang muna guys. Ito yung aking mga assorted na live bearers na inaalagaan dito sa bahay. Feeding time lang ngayon. Nag-video lang ako saglit para makita nyo yung aking mga live bearers. Ito ang aking mga molly platy, swordtail na nandito. Marami na sila naging anak, kaya nakakatuwa. So kalat na rin yung anak nila rito dito sa buong pond. Yung pond na to kasi is pahaba. So pag pinapakain ko sila, nagkukumpul-kumpulan sila, mas madali sila makita. Ngayon yung mga anak yung maliliit, yung mga nakikita nyo ibang kumakain ng maliliit. Ito kung pakainin ko hindi masyado marami, kasi pag sobrang dami ng pagkain hindi naman nila nauubos. Ang nangyayari, nagsisink lang sa ilalim ng tubig para maiwasan din yung pagkapolyut ng tubig agad. Pero by the way, yung ibang mga nahulog na pagkain kinakain naman ng mga apple snail na nandito. May ilang piraso dito ng apple snail. So nakita ko nga kanina yung isang apple snail dito, parang may itlog na. May isang itlog dito ng apple snail. So yung kung apple snail lang, napakarami ko yan. Nandun sa isang fish pond ko sa isang bahay namin sa taas. Ayan yung ibang mga molly. Yung mga anak nila dito kumakain na. Ito yung ibang mga swordtail na nandito. Mga swordtail medyo maselan to eh, medyo mahirap na paanakin tong live bearer na to. Minsan kailangan pa silang ihiwalay para mga anak sila, ito mga swordtail. Tsaka yung size nila, minsan kailangan mas malaki sila para i-breed. Kasi pagka maliit pa sila tapos nagkaroon sila ng anak, kakaunti lang yung binubugan nila na anak. So maganda yung talagang adult size na swordtail para pagka nanganak sila mas marami.
hiniwalay ko lang para makaligtas lang yung mga ibang naging anak nila. Kasi nga alam naman natin na yung mga ibang live bearers ay kumakain ng mga anak kapag nagutom. So kailangan talagang bastante sila sa pagkain, hindi sila naubusan ng pagkain. Pero mas maganda dito sa pond kasi nagkakaroon ng lumot, so nagiging pagkain din nila yung lumot kapag hindi sila napapakain. Kaya pa nag-aalaga nito, nasa naka-expose sa araw. So yung sunlight tumutulong para makapagpatubo ng maraming mga algae. Yung mga lumot na yan, hindi yung tumutulong sa kanila para maging pagkain. So hanggang dito na lang muna guys. Maraming salamat. So mga ka-technique, sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel ay mag-subscribe na kayo sa Dad's Technique TV at please like and share my videos mga ka-technique, at maraming salamat sa suporta. Ayan, shoutout sa mga players ng Barangay Banana dito sa Pandacan, Manila. Ayan, nagsusulisit sila dahil wala naman tayong kita pa sa YouTube. Kung magkano lang yung may bibigay natin sa kanila ay itutulong na rin natin sa kanila. So yan, lahat ng aking mga barya sa bulsa ay binigay ko na sa kanila mga ka-technique. Kahit tayo ay wala pang kita sa YouTube. Yan. Ako naman ay nagmimerenda lang dito sa may Pandacan, dito sa bilihan ng shake dito. Yan. Shoutout sa inyo lahat mga kabataan, mga basketball players ng Barangay Banana.